Ang hirap mong kausapin, Lay. Hindi ka marunong sumunod sa akin. Niloko mo ako. Pinaasa mo ako na matutupad ang plano ko. Alam mo na noong pumani si Edward na mahal ko. Patawarin niyo ako. Pero hindi ko kaya magpakasal sa'yo. Tama na, Dad! Tama na! Ate Lay, ang ganda-ganda mo lalo. Tsak na maiiyak si Kuya Edward kapag nakita ka. Sa tingin mo, magugustuhan niya talaga tong ayos ko? Oo naman, sigurado yun. Si Kuya Edward pa ba? Mula noon hanggang ngayon, in love sa'yo yun. Araw ng Sabado. Yun din ang araw na pinakahihintay namin ni Edward. Ang boyfriend ko, mula 16 years old pa lang ako. Dahil sa araw na yon nakatakda ang aming kasal. Ako na yata ang pinakamasayang babae sa mundo nang mag-propose siya sa akin. Makalipas ng ilang buwan na paghahanda, ay dumating na nga ang pinakahihintay namin na sandali. Handa na ang lahat. Nakasakay na ako sa aking bridal car at nakasuot na rin ang aking trahe de boda. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa simbahan. Excited na ako, Joyce. Nariyan na ba si Edward? Sandali ate, bababa lang ako. Bumaba si Joyce ng kotse at pumasok sa simbahan. Bukod sa akin ay naroon na ang mga magiging ninong at ninang namin, pati na rin ang mga abay. Ilang sandali pa ay lumabas si Joyce mula sa loob ng simbahan. Ate, wala pa daw si Kuya Edward eh. Ha? Baka na-traffic lang o kaya nag-LBM sa kaba. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay labis akong kinabahan. Kahit kailan ay hindi pa nalilate si Edward, lalo at alam nito na importante ang okasyon, lalo na at mismong araw iyon ng aming kasal. Agad akong nag-text sa kanya, pero makalipas ng ilang sandali ay wala akong natanggap na sagot. Hanggang ang paglipas ng mga minuto ay naging 1 oras at higit pa. Doon na ako mas nakaramdam ng takot. Sinubukan kong tawagan ito pero naka-off ang phone niya. Wala pa rin ba siya? Wala pa ate eh. Maya-maya ay dumating ang isa sa kaibigan ni Edward. Hindi ako nakatiis at bumaba na ako sa kotse. Habang kausap ito ni Joyce, napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng pinsan ko. Nawala ang ngiti nito at bumakas doon ang gulat. Tumingin ito sa akin na may labis na pag-aalala. Joyce, may nangyari ba kay Edward? Ate, si Kuya Edward. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Umalis na daw kagabi pa. Pumunta ng Amerika. Huh? Hindi. Hindi totoo yun. Hindi magagawa ni Edward sa akin yun. Ate, sorry. Hindi. Hindi na darating si Kuya. Umalis... Ay! Ate! Ate Lay! Tulungan niyo ako! Inimatay si ate! Magandang araw sa iyo, Madam Venus. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kapag natanggap niyo ang sulat ko. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Lay. Nakatira sa isang isla sa Bicol na hindi ko napapangalanan. Isa akong konduktora ng bus na biyaheng Manila to Bicol. Hindi naman ito talaga ang trabaho ko. Nakapagtapos ako ng kolehiyo at may sariling maliit na negosyo. Pero mula nang hindi ako siputin ni Edward noong araw ng kasal namin, ito ang naging masasabi kong escape route para takasan ang lungkot at galit na nararamdaman ko sa puso ko. 5 taon na ang nakalipas mula ang araw ng dapat sana ay kasal namin. Binago ng kabiguan na yon ang pagkatao ko. Nakalimutan ko na kung paano ngumiti
Paano maging masaya? Wala akong ginawa kung hindi ang magtrabaho umaga hanggang gabi. Hanggang isang araw ay bumalik si Edward. Kasabay ng pagbalik nito ay ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng ilang residente sa lugar namin. Hanggang sa kumalat ang balita na aswang ang pumapatay. Ate! Ate Lay! Lumingon ako sa baba at pinatay sindi ko ang flashlight na hawak ko. Akyat ka dito! Naroon ako sa lighthouse na nakatayo sa pinakamataas na burol doon sa tabing dagat. Malapit lang iyon sa bahay ko. At sa tuwing napapagod ako at gusto kong takasan sandali ang malungkot kong mundo, doon ako pumupunta. Maya-maya pa ay nakaakyat na doon si Joyce. Kanina pa kita hinahanap eh. Sabi na nandito ka lang. Bakit? May problema ba? Wala naman. Yayayain sana kitang kumain eh. Nakaluto na kasi ako. Nagpapahinga lang ako. Napagod kasi ako sa biyahe. Nagpapahinga. O baka naman naaalala mo na naman si Kuya Edward. Hindi ba dapat nakalimutan ko na siya, Joyce? Dapat hindi ko na siya iniisip dahil sinaktan niya ako. Pero ba't ganun? Kahit anong gawin ko, kahit magpakalunod ako sa trabaho, naaalala ko pa rin siya. 5 taon na nakakalipas, dapat nakapag-move on na ako. Siguro ate, kailangan mo ng closure para tuluyan kang makausad. Kahit isang beses lang, kailangan makausap mo si Kuya Edward. Di na, salamat na lang. Sige na, susunod na ako. Nang bumaba si Joyce ay naiwan na naman ako doon sa taas ng lighthouse. Nakatanaw sa madilim na karagatan habang pinapakinggan ng tunog ng alon na kasing ganda ng isang musika. Ang mga bituin sa madilim na kalangitan ay hindi mahulugang karayom. Malamig ang simoy ng hangin pero wala nang mas lalamig pa sa puso ko sa mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay bumaba na ako ng lighthouse at naglakad pabalik ng bahay. Malapit na ako sa amin nang makatanggap ako ng tawag galing kay Kuya Jordan, ang driver ng bus at kapartner ko sa trabaho. Kuya, musta? Hoy, Lay. May nasagap akong balita. Ano, chismis na naman yan. Hindi, totoo to. Ang alin? Nanganganib tayong mawala ng trabaho. Ano? Bakit? Malaki daw palang pagkakautang ng kumpanya at hindi na nakakabayad si boss. Dahil doon ay posible nang mapasara tayo at mawala ng trabaho. Nako paano kaya ngayon yan? Hindi ko rin alam eh. Sana naman hindi. Isa pa rin sa dahilan kaya ako tumawag sa'yo kasi pinapupunta tayo ni boss sa terminal ng maaga. May meeting daw muna tayo bago bumiyahe. Sige. Salamat, Kuya. Laglag ang mga balikat namin nang lumabas sa opisina. Kakatapos lang ng aming meeting at kinumpirma ni boss ang malaking problemang kinaharap ng kumpanya. Inamin niya sa amin na hindi nito alam kung hanggang kailan na lang ang operasyon at biyahe ng mga bus. Ibig sabihin ay tuluyan na kaming mawawala ng trabaho. Paano ngayon yan? Paano na tayo? Malamang babalik na lang din ako sa isla tapos concentrate na lang ulit ako sa negosyo ko. Buti ka pa nga eh. May backup plan. Ako, ewan ko. Baka bumalik na lang din ako sa pangingisda. Pero ang sabi naman ni boss, may pag-asa pa na may salba ang kumpanya. May kinakausap na daw siya na posibleng tumulong para hindi tuluyang mapasara. Sana nga. Ang hirap sa panahon ngayon na walang maayos sa pinagkakakitaan. Hayaan mo, Kuya. Magiging maayos din ang lahat. Magdasal na lang tayo na sana hindi tayo mawalan ng trabaho. Mabuti pa nga. O ano? Handa ka na? Lapit na tayong bumiyahe. Oo. Pasakayin ko na yung mga pasahero. Sige. Kukunin ko lang yung gamit ko. Yung mabiyahing Maynila dyan, sakay na!
Pakilabas ng mga ticket ha, mga ma'am, mga sir. O yung mga pabiyayang Manila dyan, sakay na kayo. Baka maiwan kayo. Lumipas ang mga araw. Sa bawat biyahe namin papunta ng Maynila at pabalik ng Bicol, palagi kaming nangangamba na yun na ang magiging huling biyahe namin. Hanggang sa isang magandang balita ang bumungad sa amin pagdating pa lang sa terminal. Ayon sa isang kasamahan namin ay hindi na mapapasara ang bus company dahil may bago ng may-ari nun. Nabayaran nito ang utang ng kumpanya at hindi na kami mawawalan ng trabaho. Salamat sa Diyos at may siguradong trabaho pa rin tayo. Mabuti na lang talaga. Balita ko ay napakayaman daw ng nakabili. Pero bilib din ako sa kanya dahil ang lakas ng loob niya na bumili ng kumpanya na may malaking utang. Pwede siyang malugi. Kung sino man yon, napakabait niya. Sana makilala ko siya. Ay, sabi ni boss, darating na daw ngayon yung bagong may-ari. Hintayin na natin bago tayo umuwi. Sige. Kahit napagod at puyat, ay naghintay kami sa pagdating ng bago naming amo. Maya-maya pa, isang magarang kotse ang pumasok sa bus terminal. Napansin ko na nagmamadali na nilapitan ito ng dati naming boss at pinagbukas pa ng pinto. Nang bumaba ang driver ng sasakyan, literal na nabitawan ko ang bag ko nang makilala ko kung sino iyon. Si Edward. Mabilis na binalik ako ng sandaling iyon sa araw na winasak nito ang aking puso. Ang lahat ng puot, galit at kahihiyan na dinala nito sa akin. Lahat ng iyon ay naalala ko. Parang sinipa ako ng malakas sa dibdib nang nakipaggitian nito sa dati kong boss at nakipagkamay. Isang hinala ang nabuo sa isip ko at sana ay nagkakamali ako. Teka, si Edward yun ah. Hindi ako nakasagot dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay tulala pa rin ako habang nakasunod ang tingin kay Edward. Hanggang sa nakumpirma ko ang aking hinala nang ipakilala ito na bagong may-ari ng bus company. Salamat sa inyo. Bago ako sa ganitong negosyo at kakailanganin ko ng tulong ni Mr. Romero. At syempre, kailangan ko ng tulong at kooperasyon nyo para mas lalo pa nating mapalaki itong kumpanya. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin kung may kailangan kayo. Thank you, boss! Woo! Edward! Doon ako natauhan. Nang kumurap ang mga mata ko ay nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Malamlamang mga mata na para bang maiiyak ito at tila napakaraming gustong sabihin. Naramdaman ko ang pangingilid ng luha ko. Kaya bago pa ako tuluyang umiyak, ay agad kong dinampot ang gamit ko at nagpaalam kay Jordan. Kuya Jordan, mauna na ako. Lay, sandali lang. Lay! Mabilis akong naglakad palayo. Sa bawat hakbang ko ay paulit-ulit kong inaalala ang araw na dapat sana ay masayang araw naming dalawa na naging isang bangungot para sa akin. Hanggang sa may biglang humawak sa braso ko at biglang sumulpot sa harapan ko si Edward. Lay, sandali lang. Mag-usap tayo. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Sa halip na magsalita, ay nagunahan sa pagbuhos ang mga luha ko. Hindi ako sumagot. At sa halip ay binawi ko ang braso ko mula dito. Saka iniwan ito at nagpatuloy sa paglalakad. Lay, please. Sandali lang. Mag-usap tayo. Huwag mo naman akong basta talikuran lang. Nagpantig ang tenga ko at bigla akong humarap dito at sinampal ito ng malakas sa pisngi. 5 taon? 5 taon, Edward? Ganon katagal kang nawala? Kahit isang tawag, text o sulat, wala kang iniwan para ipaliwanag sa akin kung bakit hindi mo ako sinipot sa kasal natin.
At iniwan mo na lang akong basta. Nasasaktan ka? Dahil tinatalikuran kita nang hindi ka kinakausap? Ganyan na ganyan ang pinaramdam mo sa akin nang bigla mo akong iniwan. I'm sorry. Hindi ko gustong saktan ka. Kinailangan ko lang gawin yun. Lay, patawarin mo ko. Patawarin? Patawarin kita? Alam mo ba na halos mabaliw ako sa sobrang lungkot nang iwan mo ako? Alam mo ba kung gaano ako nagtiis at tuwing pinagchichismisan ako ng mga tao? Alam mo ba kung ilang beses, paulit-ulit, araw-araw kong tinatanong sa Diyos kung may ibang babae ka ba? Kung may mali ba sa akin o kung saan ako nagkulang sa'yo? Hindi. Hindi ganun yun. Walang mali sa'yo. Kung ganun, bakit? Bakit mo ako iniwan? Akala ko ba okay tayo? Masaya pa tayo magkasama 2 araw bago ang kasal. Pinag-uusapan natin ang honeymoon natin tapos biglang ganon. Nalaman ko na lang pumunta ka ng Amerika. Edward, ginawa mo akong tanga. Tapos hihingi ka ng tawad sa akin. Ha? Alam mo ba kung bakit ako nagtrabaho bilang konduktor? Para makalimot at takasan ang masamang alaala binigay mo sa akin. Handa akong pagbayaran lahat ng kasalanan ko sa'yo, Lay. Just please, let me explain. Wala akong panahon para makinig sa kung ano man yung excuses mo. Pagod ako at puyat. Kaya utang na loob, lubayan mo ako. Huwag mo akong kakausapin at huwag na huwag ka rin lalapit sa akin. Wala akong pakialam kahit ikaw ang boss ko. Sabi ni, nandito ka lang. Binalita sa akin ni Kuya Jordan ang nangyari kanina sa terminal. Bakit ganun, Joyce? Ba't ganun sila? Ang lakas ng loob, umalis at mang-iwan. Tapos kapag bumalik sila, inaasahan nila na basta sila patatawarin. At okay lang ang lahat na parang hindi ako nasaktan. Nakakausapin sila ng ganun-ganun lang. Ate, hindi ba ito na yung chance para maliwanagan ka? Kung bakit siya biglang umalis? Hindi ko alam, Joyce. Ayoko marinig ang paliwanag niya. Baka kung anong kasinungalingan lang sabihin niya sa akin. Ayaw mong marinig? O baka naman takot ka sa pwede mong malaman? Takot saan? Hindi ako natatakot sa kanya. Ang ibig kong sabihin, ate, takot ka na baka sabihin niya sa'yo na may iba na siya. Kasi ang totoo, kaya nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon dahil mahal mo pa rin siya. Napaiyak na lang ako at hindi magawang maitanggi ang sinabi ni Joyce. Natatakot akong harapin ang katotohanan. Dahil sa likod ng galit at sakit na dinulot sa akin ni Edward, sa likod nito ay nakatago ang totoo na naghihintay pa rin ako sa kanyang pagbabalik. Pero ngayong kaharap ko na ulit si Edward, pinaalala niya lahat ng sakit at bawat luhang dinala niya sa buhay ko. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Siguro ganun pa rin, trabaho lang. Di ko na lang siya kakausapin. Nga pala ate, alam ko medyo bad timing tong sasabihin ko. Pero malapit na ulit ang bayaran natin sa lupa. Ilang buwan na tayong hindi nakakahulog dahil mahina ang benta ng shop natin sa bayan. Nagpadala na ng notice ang bangko. Ang sabi nila, kapag hindi pa daw tayo nakabayad, mahihila na yung bahay at lupa. Shucks! Oo nga pala. Sige, ako nang bahala. Gagawan ko ng paraan. Nang umalis si Joyce ay muli akong napag-isa doon sa lighthouse. Pababa na ako nang biglang dumating si Edward. Anong ginagawa mo dito? Hanggang ngayon pala pumupunta ka pa rin dito. Nagsasayang ka lang ng oras, Edward. Umalis ka na. Lay, please. Hayaan mo akong makausap ka. Ano ba?
Sinabi nang umalis ka na. Ginawa ko yun para protektahan ka. At gusto mong maniwala ako sa'yo? Huwag ka na mag-imbento. Sabihin mo na lang sa akin kung may naging ibang babae. Wala. Wala akong ibang babae, Lay. Ikaw lang ang minahal ko. At hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Mahal? Simula nang magdesisyon kang iwan at talikuran ako, matagal ko nang kilalimutan ang tungkol sa pagmamahal na yan. Wala kang alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko mula nang mawala ka. Pero bago pa makasagot si Edward, pareho kaming napatingala nang may marinig kaming malakas na pagaspas na tila galing sa isang malaking ibon. Ano yun? Nang tumingin ako kay Edward, agad itong lumapit sa akin sa katinakpan ng bibig ko. Huwag kang maingay. Doon sa loob, bilis. Ano bang nangyayari? Basta, doon na muna tayo sa loob, bilis. Mabilis kaming pumasok sa loob ng lighthouse. Nagulat pa si Joyce nang makita kaming dalawa. Shh! Huwag kang maingay. Nalilito man sa kinikilos ni Edward, sinunod ko ito at hindi naglikha ng ingay. Maya-maya ay narinig ko ang mas lumalakas ang malakas na tunog ng pagaspas na iyon. Pasimple itong sumilip sa gilid ng kurtina. Na-curious ako kaya nakisilip din ako. Ano bang palabas to, Edward? Ang naririnig mo na yon, hindi yun ibon. Kung hindi, aswang. Ano? Niloloko mo ba ako? Hindi ako nagbibiro. Kailan ka nakarinig ng ordinaryong ibon na ganyan kalakas ang pagaspas? Wala, di ba? Sumilip ka. Tumingin ka sa taas. Sinunod ko ito. Nanlaki ang mata ko ng isang hugis tao pero may malaking pakpak na parang paniki at palutang-lutang sa hangin. Ano yun? Aswang. Kailan pa nagkaroon ng ganyan dito? Nasundan namin ang tingin ni Edward ang aswang nang umalis ito at lumipad palayo. Paano mo nalaman ang tungkol sa aswang? Narinig ko sa mga tao sa bayan. Anyway, mag-iingat ka palagi. Huwag na huwag kang lalabas kapag kumagat ng dilim. Kapag dumating ka ng gabi mula sa biyahe, magpalipas ka muna ng gabi sa opisina ko. O kaya pumunta ka sa bahay ko dun sa bayan. Alam mo pa naman yun, di ba? Basta, huwag na huwag kang mangangahas na lalabas ng gabi at lalo't mag-isa ka. Oo. Eto ang calling card. Tumawag ka sa akin kapag may kailangan ka. Anytime, Lay. Kahit saan pa yan ng oras, pupuntahan kita. Sige, salamat. Halika na. Idadaan na kita sa bahay niyo. Aalis ka na? Baka maabutan ka ng aswang. Huwag kang mag-alala. Dala ko ang kotse ko. Sinong nag-aalala? Ako? Hindi ah. Umalis ka na. Bahala ka sa buhay mo. Magkita na lang tayo sa terminal. Maglakay mabuti ng pinto. Kapag may narinig kayong ulit na malakas na pagaspas, huwag na huwag kayong lalabas. Magsabit kayo ng mga bawang sa mga pinto at bintana. Maglagay din kayo ng mga asin. Lay, una na ako. Lumipas ang mga araw. Pilit akong kumilos ng normal sa trabaho, lalo na kapag naroon si Edward. Hindi naman niya ako kinukulit, pero napapansin ko na parang palagi itong nakabantay sa akin. Madalas siyang sumasama sa amin sa biyahe. May mga pagkakataon na siya ang nagiging karelyebo ni Kuya Jordan sa pagmamaneho. Hindi ko rin naman siya kinakausap hanggat hindi kailangan. Napilitan na lang din akong pakisamahan si Edward dahil siya ang boss ko. Hanggang isang gabi, habang nasa biyahe kami pabalik ng Bicol at magkatabi kami sa upuan, naglakas loob itong kausapin ako. Oh, sandwich. Kumain ka muna. Pinili ko yan kanina sa stopover. Pasensya ka na kanina, boss. Nakatulog ako. Ikaw pa tuloy nag-asikaso kanina sa mga pasahero. Ayos lang. Mukhang puyat ka kasi. Tsaka pansin ko nitong mga nakalipas na araw na parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi. Wala.
Okay lang ako. Nakakalimutan mo yata na high school pa lang ay magkakilala na tayo. Wala kang may tatago sa akin. Sige, sabihin na natin may problema nga ako. Pero akin na yun, matagal na tayong tapos. Ikaw mismo nag-alis sa sarili mo ng karapatan para makialam sa buhay ko. Ray, I'm sorry. I am so sorry. Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero maniwala ka. I did that to save you. Hindi ko pa kayang ipaliwanag sa'yo ang lahat pero isang araw sasabihin ko sa'yo. At kaya ako bumalik ay para tapusin ang problema ko. Bago ko subukan na ligawan ka ulit. Sa tingin mo ganun lang kadali yon? Na kapag sinabi mong susubukan mo akong ligawan ulit basta ako papayag? Pagkatapos mo akong pagbukain tanga sa simbahan at sa harap ng maraming tao? Kinuha ni Edward ang kamay ko at hinawakan iyon ng mahigpit. Pagkatapos ay hinalikod nito ang palad ko. Naduwag akong magpaalam sa'yo. Alam kong masasaktan ka at hindi ko kayang makita yon. Mas pinili kong umalis at masaktan ka ng ganon. At least alam ko naligtas ka at buhay ka. Kaysa matuloy ang kasal natin at ilagay ka sa panganib. Anong panganib? Ako? Nasa panganib? Ano ibig mo sabihin? Gaya ng sinabi ko, isang araw ipapaliwanag ko rin lahat sa'yo kapag natapos ko nang ayusin ang problema. Ay nako Edward, di ko alam ba't pa ako nakikinig sa'yo. Please, Lay. Pagkatiwalaan mo ko. Huwag mong hilingin sa akin ang isang bagay na ikaw mismong sumira. Hanggat hindi mo sa akin pinapaliwanag ang lahat. Yung kumpleto. Walang labis, walang kulang. Wala kang maaasahan sa akin, kahit na konti. Napailing na lang ako at inirapan ito. Pagkatapos ay agad akong tumayo. Oh, yung mga bababa dito pakibilis ang kilos. Yung mga gamit nyo baka maiwan. Malapit na tayo sa terminal. Yung mga tulog dyan, sir, ma'am. Oy, gising na po. Malapit na tayo sa terminal. Nang makauwi ako ng araw na iyon sa isla, sinalubong ako ni Joyce ng isang masamang balita. Ayon sa pinsan ko ay dumating ang isang notice mula sa bangko na nagsasabi na kapag hindi pa kami nakapagbayad ay tuluyan ng mahihila ang lupa at bahay na pinaghirapang ipundar ng mga namayapa kong mga magulang. May pera naman ako pero hindi iyon sapat para mapunan ang pagkakautang namin. Matapos yun ay dumating doon si Manang Norma at sinabing gusto daw akong makausap ni Don Marshall, ang ama ni Edward. Daroon si Don Marshall sa loob ng library. Sandali at sasabihin ko sa kanya na narito ka na. Nasaan po si Edward? Ay, hindi siya dito tumutuloy. Bukod sa bahay niya doon sa bayan, may bahay din siya dito sa isla. Malapit lang dun sa bahay mo, hindi mo alam. Basta mula nang bumalik siya, hindi na siya dito umuwi. Matagal nang may hidwaan ng mag-ama. 1 linggo bago ang dapat sana ay kasal nyo, nag-away silang dalawa. Mula noon ay hindi na sila nag-usap pa. Hindi sila okay ni Don Marshall? Hindi po ba close na close silang mag-ama? Oo. Pero nagbago yun ang araw na nag-away sila. Mula noon ay hindi na nag-usap ang dalawa. Pasensya ka na, Lay. Yun lang ang tangi kong masasabi sa'yo dahil nangako ako kay Edward na walang pagsasabihan ang nangyari. Balang araw, malalaman mo rin ang katotohanan. Napaisip ako. Pareho ng sinabi si Manang Norma at Edward. Hindi ko maintindihan, pero bakit ang pakiramdam ko ay may kinalaman ako sa nangyayari. Bukod sa hindi nila masabi sa akin ang totoo, naalala ko na binanggit ni Edward sa akin na pinoproteksyonan niya lang daw ako. Dahil doon ay lalo akong na-curious. Parang lalong kong gustong malaman ang lihim na tinatago ni Edward na tila naging dahilan kaya niya ako iniwan. Bakit daw po ako gustong makausap ni Don Marshall? Hindi ko alam, basta ang sabi, papuntahin daw kita dito.
Sandali, pupuntahan ko na siya. Agad na pumasok sa silid si Manang Norma. Nang marinig ko ang baritono at nakakatakot na boses ni Don Marshall, ay bigla akong natakot. Noon pa man ay hindi palagay ang loob ko sa tatay ni Edward. Papasukin ba siya rito? Pumasok ka na daw. Lay, salamat at dumating ka. Magandang araw po. Kumusta na kayo? Eto, tumatanda na pero malakas pa rin. Pinatawag niyo daw po ako? Oo, pinapunta kita dito dahil may gusto akong ialok sa'yo. Nakarating sa akin ang balita na malapit ng hilahin ng bangko ang lupa at bahay niyo. At ang kinikita mo mula sa maliit mong negosyo at sweldo bilang konduktor ay hindi sapat para mabuo ninyo ang kakulangan na pambayad sa bangko. Opo. Meron akong iaalok sa iyo, Lay. Ako ang magbabayad ng lahat ng pagkakautang mo sa bangko. Sisiguraduhin ko na hindi mawawala sa iyo ang bahay at lupa na pinaghirapan na ipundar ng mga magulang mo. Ano po ang kapalit? Magpapakasal ka sa akin. Mabubuhay tayong dalawa bilang mag-asawa. Bibigyan mo ako ng anak. Kailangan ko ng anak na magmamana ng lahat ng kayamanan ko. Kasal? Gusto niyo magpakasal ako sa inyo? Kapalit ng pagbabayad sa utang ko sa bangko? Oo. Alam ba to ni Edward? 5 taon na kaming hindi nag-uusap ng anak ko. Matagal ko na siyang inalisan ng karapatan sa mga kayamanan ko. Don Marshall, muntik ko na kayo maging biyanan. Kaibigan ko ang tatay mo. Nakita kitang lumaki at nagdalaga. Matagal na akong may pagtingin sa iyo pero nagparaya ako para sa anak ko. Salamat po sa alok niyo, Don Marshall. Pero kung mawawala man sa akin ang bayad at lupa ng mga magulang ko, tatanggapin ko na lang yun na maluwag sa dibdib ko. Pasensya na ho, pero hindi ko kaya ibigay ang kapalit na hinihingi nyo. Sige, una na ako. Kahit na nangako ka sa nanay at tatay mo na hindi mo pababayaan ang mga bahay at lupa nyo? Hindi ba't nangako ka sa kanila? Lalo na sa tatay mo. Kaya ba ng konsensya mo ang baliwalain ang huling hiling niya bago siya malagutan ng hininga? Natigilan ako at hindi na ituloy ang paglabas sa silid na iyon. Mariin kong kinuyom ang aking kamao at napapikit. Sige po, pumapayag ako. Magpapakasal ako sa inyo. Araw ng Sabado. Nang umagang iyon ay nakatanggap ako ng regalo mula kay Don Marshall. Kaarawan nito ng araw na iyon at iniimbitahan kaming dumalo. Hindi na sana ako pupunta pero may pinadala ito na magandang damit na isusuot ko. Ate, talaga ba magpapakasal ka sa matandang yun? Di ko rin alam pero desperada na ako. Ayoko mawala tong bahay sa atin. Alam ko naman na mahal mo pa rin si Kuya Edward Pero kaya mo ba talagang magpakasal sa tatay niya? Ate, alam mo naman na kahit saan tayo tumira, kahit sa mas maliit lang na bahay, okay lang sa akin. Huwag mo lang pilitin ang sarili mo kung ayaw mo. Salamat, Joyce. Pero hindi lang naman tutungkol sa pera Nakapangako kay tatay bago siya mawala na tutubusin ko tong bahay. Paano si Kuya Edward? Kaya mo bang maging stepson ng ex mo? Bahala na, Joyce. Naku ate, kung ako sa'yo, pag-isipan mo talaga ng 100 beses. Kasi hindi ka na basta-basta makakawala kapag kasal na kayo. Alam ko. Salamat sa concern. Siya, sige, magbihis na tayo. At baka dumating na yung driver ni Tanda. Isang maganda at mamahaling kulay puti na damit at sapatos ang pinadala ni Don Marshall. Sakto sa akin ang mga sukat nito. Nang matapos makapag-ayos, ay siya naman dating ng driver nito at sinundo kami. Pagdating sa mansyon ni Don Marshall, ay sinalubong kami ng isang magarbong selebrasyon. Karamihan ng mga bisita ay mga mayayaman na kilala doon sa bayan namin.
Umaapaw ang pagkain at mga inumin. Lay, natutuwa akong makita ka dito. Salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. Wala pong anuman. Happy birthday po. Maraming salamat. At siya nga pala, halika at sumunod ka sa akin dito sa library. May ipakikita ako sa iyo. Nabayaran ko na ang utang mo. Makakahinga ka na rin ng maluwag. Lay? Salamat po. Napakatagal kong hinintay ang sandaling ito. Sa wakas, mapapasa akin ka na. Gagawin kitang Reyna, Lay. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko sa iyo. Hinding-hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Naputol ang pag-uusap namin nang biglang kumatok si Manang Norma sa pinto at binuksan niyon. Sa edad nitong 65 years old ay matikas pa rin ang pangangatawan nito. Pero hindi ko kailanman siya matututunan mahalin dahil hanggang ngayon ay si Edward pa rin ang laman ng puso ko. Don Marshall, magsisimula na po ang selebrasyon. Paglabas namin ay naabutan ko na kausap ni Edward si Joyce. Nang lumingon sa akin ang dati kong nobyo, ay nakita ko ang gulat sa mukha. Tila alam na nito ang lahat. Totoo bang sinabi ni Joyce sa akin? Magpapakasal ka kay Dad? Oo. Nagulat kami nang biglang lumapit sa akin si Don Marshall at hinila ako palayo kay Edward. Wala akong nagawa kung hindi ang magpatangay na lang. Kinantahan ito ng mga bisita at binati habang todong ngiti ang matanda. Maraming salamat sa inyo at natutuwa ako na nakarating kayong lahat ngayong kaarawan ko. Gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na ito para i-anunsyo ang nalalapit kong kasal kay Lay. Gulat na gulat ako na napatingin kay Don Marshall. Ang una kong naisip agad ay si Edward, kaya bigla akong lumingon dito at mabilis na umiling. Sandali lang. Wala sa usapan natin i-anunsyo mo sa lahat tungkol sa kasal. Malalaman din naman nila yan. Kahit na. Bakit ayaw mong malaman ng iba? Dahil ba kay Edward? Hanggang sa hindi ko inasahan ang sumunod na mga nangyari. Biglang lumapit si Edward sa ama at sinuntok ito ng malakas sa mukha. Nawala ng balanse si Don Marshall at muntik matumba. Animal ka talaga kahit kailan. Ikaw na nga may kasalanan kung bakit hindi natuloy ang kasal namin. Tapos eto ka ngayon? Pakakasalan mong babaeng mahal ko? Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Pumayag na siyang magpakasal sa akin. Wala akong pakialam. You stay away from her. I mean it, Dad! Dahil kapag pinilit mong gusto mo, alam mo lang mangyayari. Hinawakan ako sa kamay ni Edward at hinila palabas ng mansyon. Mabilis naman sumugod sa amin si Joyce at nagmadaling lumayo sa lugar na iyon. Nang makauwi si Joyce sa bahay ay dinala naman ako ni Edward sa bahay nito. Pagdating sa loob ay galit itong humarap sa akin. Nasisiraan ka na po talaga ng bait? Ito bang paraan mo para gumanti sa akin? Ang pakasalan ng daddy ko? Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Kaya napilitan akong tanggapin ang alok niyang kasal. Ano? Kaya mo ba talaga? Ang maging madrasa ng ex mo? Nakasanla ang bahay at lupa namin, Edward. Mawawala sa akin yon kung hindi ako pumayag sa alok na kasal ng daddy mo. Sa galit ni Edward ay nasuntok nito ang pader. Lumapit sa akin si Edward at hinawakan ako sa magkabilang pisngi. Huwag kang magpapakasal sa kanya, please. Kapag pumayag ka sa sinabi niya, maniwala ka sa akin. Ilalagay mo ang buhay mo sa kapahamakan. Ano ba talagang nangyayari? Bakit kanina sinabi mo siya may kasalanan? Kung bakit hindi natuloy ang kasal natin? Pinaatras ka ba niya? Basta, sasabihin ko rin sa'yo pero hindi ngayon.
Makinig ka lang sa akin. At kahit ngayon lang, Lay. Alam kong mahirap pero kahit ngayon lang, pagkatiwalaan mo ko. Huwag na huwag kang babalik sa bahay kahit anong pilit ni Dad na papuntahin ka doon. Lalo na kung wala ako. Sige. Hindi ko napaghandaan ang sumunod na ginawa ni Edward. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Dapat ay itutulak ko siya palayo, sinasampal at sinisigawan, pero naging mahina ako. Pinagkanulo ako ng sarili kong damdamin. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa kanyang halik, hanggang sa tuluyan akong natauhan at doon ko siya tinulak. I'm sorry. Sige, mauna na ako. Lay, sandali lang. Mabilis akong lumabas ng bahay ni Edward at nagmamadaling naglakad pa uwi. Hanggang sa matigilan ako nang may marinig akong malakas na pagaspas ng kung ano. Tumingala ako. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang nakakatakot na nilalang na may malaking pakpak at palapit sa akin. Mabilis akong tumakbo papunta sa bahay namin. Bawat hakbang ko ay may kalakip na panalangin na wag akong maabutan nito. Nang lumingon ako ay nakita ko na nakasunod pa rin sa akin ang aswang. Tulungan niyo ako! Tulong! Lay! Nang lumingon akong muli ay nakita ko na hinahabol na ako ni Edward. Hanggang sa pagtakbo ko ay bigla akong nadapa. Mas matinding takot ang naramdaman ko nang sa muli kong pagtingin sa aking likuran ay nakita ko na palapit na ang aswang. Sinubukan kong tumayo pero nakalapit na sa akin ito. Bitiwan mo ako! Hinawakan ako ng aswang sa balikat at tila nakahanda na itong tangayin ako nang bigla akong makarinig ng sunod-sunod na malakas na putok ng baril. Nang lumingon ako, ay nakita kong may mga pulis na parating. Tinamaan ng aswang sa likod at isang malakas at nakakatakot na sigaw ang lumabas mula dito. Matapos yun ay mabilis itong lumipad palayo hanggang sa tuluyan ng nawala ang aswang. Lay! Lay! Ayos ka lang? Sinaktan ka ba niya? Dahil sa pagkabigla sa nangyari, ay natulala na lang ako habang umiiyak. Pagkatapos ay naramdaman ko na lang na niyakap ako ni Edward ng mahigpit. Kinabukasan, nagising ako sa ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Napilitan akong bumangon at sumilip sa bintana. Nakita ko na halos nasa labas ang mga kapitbahay ko. Maging si Joyce ay kausap ang kaibigan nito. Napilitan akong bumaba saka lumabas. Joyce! Ay, ate! Gising ka na pala. Anong nangyayari? Bakit nasa labas lahat ng tao? Nagkagulo kanina dito. May natagpuan na patay dyan sa dalampasigan kanina. Babae. Turista. Kinata yung katawan. Kawawa naman. Ewan ko ba, ang sabi nila, wala daw lamang loob. Bigla kong naalala ang aswang na sumalakay sa akin kagabi. Sigurado ako na may kinalaman nito sa nangyari. Ayon kay Edward, nagkataon na napadaan ang mga pulis at nakita ang nangyari kaya mabilis kaming natulungan. Matapos umalis ng aswang ay matagal bago ako nahimasmasan. Namalayan ko na lang na nasa kwarto na ako at kasama si Edward. Nang masiguro nito na nasa maayos na akong kalagayan, saka pa lang ito umalis. Yung aswang na nakita ko ilang araw na nakakaraan, hindi ba't sinalakay din ako noon kagabi? Oo nga ate. Buti na lang nailigtas ka ni Kuya Edward. Kung hindi, baka ikaw ang paglalamayan mamaya. Kaya ikaw ha, huwag kang lalabas ng gabi lalo kapag wala ako dito. Oo ate. May biyahe ka ba mamaya? Bukas pa.
Nagkatinginan kami ni Joyce nang biglang dumating doon si Don Marshall. Sakay ng kotse, pinagbukas pa ito ng pinto ng driver bago bumaba. Anong ginagawa mo dito? Mari ba tayong mag-usap? Ano pa bang kailangan mo? Nakatakda na ang kasal natin, Lay. 1 buwan mula ngayon. Don Marshall, pwede ho bang umatas na sa kasal? Sorry po pero maling-mali na pumayag ako na hindi na pag-iisipan ng mabuti ang lahat. Nataranta lang ako ng araw na yon. Naunahan ako ng takot. Babayaran ko na lang ang perang pinambayad niyo sa bangko. Huli na ang lahat, Lay. Ikaw mismo ang tumanggap sa loko. Wala akong pakialam kung nabigla ka man. Hindi ka na maaaring matras. Hindi ko ho kayo mahal. Ang anak niyo pa rin ang mahal ko. Maya-maya ay biglang dumating si Edward at hinarang nito ang sarili sa pagitan namin ni Don Marshall. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabihan na kita na layuan mo si Lay. Ikaw ang lumayo sa kanya, Edward. Sa akin siya ay kakasal. Hindi ka ba naiiya sa sarili mo? Ang babaeng dapat ay magiging manugang mo. Gusto mong pakasalan? Ayaw niya sa'yo. Pakiusap po, umalis na lang kayo. Gaya ng sabi ko kanina, babayaran ko sa inyo ang perang binayad niyo sa bangko. Pasensya na ho, pero hindi ko kayo magpakasal sa inyo. Patawarin niyo po ako. Narinig mo? Ngayon lumayas ka na. Nang makaalis si Don Marshall ay saka palang humarap sa akin si Edward. Okay ka lang? Oo, salamat. Lay, pwede ba tayo mag-usap? Yung tungkol sa nangyari kagabi. Saka na. May gagawin pa ako eh. Sige, pasok na ako. Dahil sa natagpuan na bangkay ay kumalat ang balita mula sa isla hanggang sa bayan na may aswang na pumapatay. Nagdala iyon ng matinding takot sa mga residente. Para wala nang mapahamak pa, ay nagpatupad ng malawakan na curfew sa lugar namin. Para makasiguro sa kaligtasan ni Joyce, habang nasa biyahe ako at pinauwi ko muna ito sa bahay ng isa namin na kamag-anak na nasa kabilang bayan. Partner, kanina pa tingin ang tingin sa'yo si boss. Nag-away na naman ba kayo? Anong na naman? Di pa kami nagbabati, no? Ang akala ko kasi nagkabalikan na kayo. Pero totoo ba yung naririnig kong balita? Sabi noong mga nakapunta sa birthday ni Don Marshall, ikakasal ka na daw sa matanda. Ay nako kuya, wag mo na ipaalala yun. Hindi ba siya nahihiya sa anak niya? Mabuti na lang nga at makakatakas ako kahit paano sa problema. Alika na, malapit na tayong umalis kuya. Naghahanda na kami sa pagbiyahe at mas tinuon ko ang sarili sa trabaho sa halip na isipin ang problema. Oh, yung mabiyahang pa Maynila dyan, Cubao Terminal, lalakad na. Ate, patingin ng ticket nyo. Salamat to ha. Pakitago lang ng mga ticket nyo. Salamat po. Nang makasakay na lahat ng pasahero at bago isarado ang pinto, nagkatinginan pa kami ni Edward. Bumuntong hininga na lang ako bago tuluyang pumasok sa loob. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pagod na antok na ako dahil sa mahabang biyahe. Mabuti na lang at sa isang araw pa ang biyahe namin pabalik ng Bicol. May isang buong araw ako bukas para magpahinga. Dito sa apartment na tinutuluyan ko sa tuwing nasa Maynila ako, patulog na lang ako nang may marinig akong kumakatok mula sa labas. Sino kaya yun? Napilitan akong tumayo at sumilip sa bintana. Nagtaka ako nang makita na nakatayo sa harap ng pinto si Edward. Nang madali akong lumabas ng sala at binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Sinundan ka. Pero paano ka nakaluwas ng... Nag-aeroplano. Oo nga pala. O anong sadya mo dito? Nga pala, pasok ka muna. Salamat. Naisip ko lang kasi baka kapag sinundan kita dito, ay makapag-usap na tayo ng maayos. Wala si Dad at walang aswang na manggugulo sa atin. Ano ba talagang gusto mo? Lay,
Hindi ako matahimik. Hindi ako pinapatulog ng gabing hinalikan mo rin ako. Mali yun, Edward. Hindi dapat nangyari. Lay, tumingin ka sa akin. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ako nakasagot dahil isang malaking kasinungalingan kapag oo ang sinagot ko. Hindi ako nakakibo nang lumapit sa akin si Edward at hinalikan ako sa noo. I miss you so much, love. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na tinalikuran ka at saktan ka para lang masiguro na ligtas ka. 5 taon ako nagtiis na malayo sa'yo. Nagtrabaho ko ng mabuti. Nagpayaman para hindi ko na kailanganin ng pera ni Dad. At nangako ko sa sarili ko na babalikan kita. Kahit alam kong sinusumpa mo ako sa galit. Pero kahit kailan hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Walang araw na hindi kita inisip, Lay. Ba't mo ba ako pinapahirapan ng gusto? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, Edward? Kasi nalilito na ako eh. Umalis ka at iniwan ako para ano? Iligtas ako? Saan? Tapos babalik ka na lang basta't inaasahan mo na tatanggapin kita ng ganun lang? Basta pagkatiwalaan mo lang ako ulit. Hayaan mo na manatili ako sa tabi mo at protektahan ka. Please, para sa'yo tong ginagawa ko. Ewan ko, Edward. Hindi mo ba ako na-miss? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ako nakasagot. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya. Nang muli akong halikan ni Edward sa labi, ay hindi ko na naman nagawang tumanggi. Naging marupok na naman ang puso ko at muling bumigay. Hanggang ang simpleng halik na yun ay nauwi sa mainit na tagpo. Namalayan ko na lang na naroon na kami sa loob ng silid at sinusuko ko ang lahat sa kanya. Hintayin mo lang, love. Isang araw, ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Natatakot ako, Edward. Saan? Na baka iwan mo ako ulit. Nagkamali ako nun. Dapat ay kinausap muna kita para nasolusyonan nating dalawang problema. Hindi kita dapat iniwan. Ligtas ka nga pero nasaktan naman kita. Ano ba kasi yun? Bakit hindi mo masabi sa akin? Dahil kapag nalaman mo ang totoo, baka lalo ka lang matakot. Paano na ngayon? Tayo, ang daddy mo. Itatama akong lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Pupunuan ko ang 5 taon na pagkukulang ko. Hindi na ulit kita iiwan. Hindi na ako mangangako. Basta't gagawin ko na lang. Itutuloy natin ang kasal. Talaga? Oo. Kung gusto mo sa lalong madaling panahon magpakasal na tayo. Kahit civil lang. Basta mapatunayan ko lang sa'yo na totoong sinasabi ko. Para wala nang magawa si Daddy. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Lalo na sa isang tulad niya. Bumalik ka na talaga, love. I love you so much, Lay. I love you so much too, Edward. Simula ngayon, tumigil ka lang sa pagkukonduktor mo. Tulungan mo na lang ako sa opisina para hindi ka na mapagod sa kakabiyahe. Tulungan mo na lang akong magpatakbo ng kumpanya. Sige. Tanga na akong tanga. Marupok na akong marupok. Pero mahal ko pa rin si Edward. Yun ang isang bagay na hindi ko na kaya pang itago. Umiti ako nang halikan niya akong muli sa labi. Ilang sandali pa, bigla kaming napahinto nang may marinig kaming malakas na lumagabog sa bubong ng bahay. Ano yun? Baka pusa lang. Pareho kaming napatingala nang ang lagabog na iyon ay nasundan ng mabigat na yabag na tila may naglalakad sa taas. Hindi yan basta pusa. May tao yata sa bubong. Nagmamadaling bumaba ng kama si Edward at nagbihis. Gayon din ang ginawa ko at sumunod dito paglabas. Pagdating ko sa sala ay nakaramdam ako ng pamilyar na kilabot sa katawan. Ang pamilyar na amoy na iyon
na siyang naamoy ko mula sa aswang na sumalakay sa akin sa probinsya. Imposible! Lumabas si Edward at sinilip ang bubong. Pagkatapos ay tumingin sa akin at umiling. Wala namang tao. Pero rinig na rinig ko may naglalakad. Hanggang sa napatingin si Edward sa sanga ng isang malaking puno na nakatinim doon lang sa bakuran ng apartment. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at tumingin sa akin at tumakbo pabalik. Lay! Pasok sa loob! Pasok! Aswang! Pero bago pa makarating sa pinto si Edward, mula sa itaas ay biglang may sumulpot na nilalang sa harap ko. Nanlaki ang mata ko nang makita ang aswang. Ang parehong aswang na sumalakay sa akin sa probinsya. Natulala na lang ako nang makita ko ulit ang aswang. Paano kami nasundan nito doon sa Maynila? Ang nalilisik na mga mata nito. Ang mga tenga nito ay matulis at mahahaba ang mga kuko at pangil nito. Ang mga pakpak nito ay gaya ng sa mga paniki. Edward! Isasarado ko na dapat ang pinto nang bigla akong mahawakan ng aswang ng mahigpit sa leeg at hinila ako palabas ng bahay. Wag! Wag mo ko sasaktan! Wag! Hey! Maya-maya ay pinalo ito ni Edward ng malaking kahoy mula sa likod. Sunod-sunod. Pero nahawakan ng aswang ang kahoy. Sabay tulak dito palayo kasama si Edward. Lalo akong natakot nang sa halip na kagatin ako ng aswang ay hinawakan ako nito sa bewang at nagtangka na tangayin ako sa paglipad nito. Bitiwan mo ako! Tulong! Edward! Mabilis na tumakbo palapit si Edward at mula sa likod, gamit ang matalas na dulo ng kahoy, ay sinaksak nito sa likod ang aswang. Nabitawan ako ng aswang at agad akong nilapitan ni Edward at tumakbo pabalik ng bahay. Nang maisarado namin ang pinto, ay sinubukan pa nitong sirain ang pinto maging ang bintana. Hanggang sa narinig namin ng mga kabataan na nakita ang mga aswang. Ilang sandali pa, sa wakas ay umalis na rin ang aswang. Takot akong napaiyak na lang nang yakapin ako ni Edward. Kung hindi siya naging maagap, baka nakuha na ako ng aswang. Mula sa Maynila ay sumabay sa amin sa bus si Edward pabalik ng Bicol. Iyon na siguro ang huling biyahe ko bilang konduktor dahil simula sa Lunes ay sa opisina na ako magtatrabaho. 2 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang pagsalakay sa akin ng aswang sa Maynila. Hanggang ngayon ay isang malaking palaisipan pa rin sa akin ang pangyayaring iyon. Hindi ko maintindihan kung paano at bakit kami nasundan ng aswang doon sa tinutuluyan ko na apartment. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang dumating doon sa lighthouse si Edward. Binalot niya kaming dalawa ng kumot at niyakap mula sa likod. Naalala mo pa dito palagi ang tagpuan natin? Paano ko makakalimutan? Saksi itong lighthouse sa relasyon natin. Dito nangyari ang first kiss natin. Tapos naalala mo, dito din unang beses na may nangyari sa atin. Mga kalokohan natin noon na nasaksihan ang lugar na ito. Tuwing umuwi ako dito sa isla galing sa biyahe, dito ako pumupunta at nagpapahinga. Lihim na naghihintay, baka sakaling bumalik ka. Sorry for making you wait for 5 years. Babawi ako sa'yo. Matapos lang tong problema natin sa aswang at kay Dad. Magpapakasal tayo agad. Speaking of aswang, hindi ka ba nagtataka kung paano niya tayo nasundan doon? Ang mas weird, alam niya eksakto kung saan ako nakatira. Ang mahalaga, ligtas ka at hindi ka niya nasaktan. Bakit ba pakiramdam ko gusto kong kunin ng aswang at kilala niya ako? 2 beses na siya nagtangka na kunin ako Hindi siya magtatagumpay. Hindi ka niya makukuha sa akin. Hindi ako papayag.
Hindi ko sasayangin ang 5 taon kong tiniis na malayo sa'yo. Sandali lang. Umamin ka nga sa akin. Kilala mo bang aswang? Kasi kung pagtatagping ko lahat ng mga sinabi mo mula nang bumalik ka, parang ganun ang kinakalabasan ng lahat eh. Matagal bago ito nakasagot. Tumingin lang sa akin si Edward at umiling. Hindi pa ako sigurado kung tamang hinala ko. Kaya hindi ko papasabi sa'yo. Basta ang importante, wag na wag kang aalis. Umaga man o gabi na hindi ako kasama. Okay. Halika na. Umuwi na tayo. Baka dumating na naman yung aswang. Palabas pa lang kami ng lighthouse nang marinig namin ang pamilyar na tunog ng malakas na pagaspas na iyon. Nilako agad ang pinto ng lighthouse mula doon sa loob at agad kaming nagtago sa gilid at sumuksok sa sulok habang mahigpit na yakap ko si Edward. Maya-maya ay naramdaman namin na bumaba ito at sinubukang buksan ang pinto. Natatakot ako, Edward. Huwag kang mag-alala. Hindi yan makakapasok dito. Mula sa bulsa ay naglabas ito ng bawang at asin. Saka iyon nilagay sa paanan ng pinto. Maya-maya, narinig na lang namin itong lumipad palayo. Naghintay pa kami ng ilang sandali bago tuluyang lumabas at tumakbo pa uwi. Lumipas ang ilang araw dahil sa patuloy na paggambala ng aswang sa akin doon sa isla. Bukod din ang patuloy na panggugulo ni Don Marshall para mailayo ako, ay minabuti ni Edward na iuwi muna ako sa bahay nito sa bayan. Isang umaga, nagising ako na nakayakap siya sa akin. Napangiti ako nang makita ko ito na himbing pa rin sa pagtulog. Ang buong akala ko ay hindi na darating ulit ang araw na yun. Ilang sandali pa ay nagising na si Edward. Good morning. Good morning, love. Bangon na. May pasok pa tayo sa opisina. Pwede bang dito na lang tayo sa kama maghapon? Hindi pwede. Marami naghihintay sa atin na trabaho. Tapos na nating ayusin ang mga kailangan nating requirements sa munisipyo. Sa Biyernes ng kasal natin, love. Excited ka na? Oo, pero may kasamang takot. Baka kasi... Mawala na naman ako. Hindi na mangyayari ang kinatatakutan mo. Hindi na ako aalis. Hindi na ako mawawala. Nangako ako sa'yo, di ba? Sorry, love. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi mag-alala. Naiintindihan ko. Alam ko naman na kasalanan ko rin kung bakit ka nagkaganyan. Sa araw ng kasal natin, dito tayo manggagaling at sabay tayong pupunta ng munisipyo. Teka, love. May tao sa labas. Ako na. Maligo ka na. Agad itong lumabas ng kwarto at binuksan ang pinto. Napakunot-noo ako nang marinig ko na magsalita sa Edward at iritable ang tono nito. Ano naman ginagawa mo dito? Love? Sino yan? Natigilan ako paglabas ng kwarto at nakita ko si Don Marshall. Nakatayo sa pinto at nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin ni Edward. Hindi ko siya nakitaan ng gulat na para bang alam nito na nagkabalikan kami ng anak niya, pero bakas ang galit sa mukha nito. Sinasabi ko na nga ba? Niloloko niyo akong dalawa. Ngayon naman siguro titigilan mo na siya. Nagkapalikan na kaming dalawa, Dad. Sa akin siya magpapakasal at hindi sa'yo. Kung magkano man ang ginastos mo para bayaran ang utang ni Lay, kaya kong ibalik yun sa'yo. Kaya tumigil ka na. Alam mo, sa simula pa lang na hindi ka niya mahal. Napakawalang utang na loob mo. Ikaw pa talaga na anak ko ang aharang sa mga plano ko. Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Hindi. Ginagawa mo to para sa pansarili mong interes. At hindi ako papayag na gamitin mo si Lay sa mga kademonyohan mo. Baka akala mo hindi kita kayang saktan, Edward?
Huwag mo akong hahamunin! Alam na alam ko yun, Dad. At hindi ako natatakot sa'yo. I'm not that little boy anymore. Hindi na ako batang paslit na manginginig sa takot sa isang sigaw mo lang. Kaya kitang labanan. Kaya layuan mo si Lay. Layuan mo na kami! Patawarin niyo ako, Don Marshall, kung hindi ko matutupad ang pangako sa'yo. Alam ko, pumayag ako magpakasal sa'yo dahil kailangan ko ng pera. At ayoko mawala sa akin ng bahat lupang pinaghirapan ng mga magulang ko. Pero pasensya na po. Hindi ko talaga kaya magpakasal sa kahit na kanino bukod kay Edward. Pagbabayaran niyo ang panlulokong ginawa niyo sa akin! Galit na umalis ito. Nang isarado ni Edward ang pinto, ay agad itong lumapit sa akin at niyakap ako. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hindi ka niya masasaktan. Matapos ang pagbabanta ni Don Marshall sa amin, ay mas naging maingat kami, lalo na si Edward. Napansin ko rin na parang palagi itong nag-iisip ng malalim. Alam ko na bukod sa akin, ay may mas malalim pang dahilan ng galit ng mag-ama sa isa't isa. Naputol ang pag-iisip ko nang pumasok sa opisina si Jordan. Hoy, Lay! Si Boss Edward. Pumunta sandali sa isla. May kinuha sa bahay niya doon. Bakit? Wala, may itatanong lang sana ako pero makakapaghintay naman yun. Siya nga pala, nabalitaan mo na ba? Ang alin? May pinatay na naman daw yung aswang. 2 lalaki. Galing sa inuman tapos, ayun, mukhang pag-uwi tsaka sila nadali. Nahihirapang hulihin ng mga pulis at taong bayan yung aswang kasi may pakpak. Ang sabi ng matatanda dito sa atin, wakwak daw ang tawag sa kanila. Sana nga mapatay na yan. Dahil kahit ako, ilang beses nang muntik mapatay ng aswang na yan eh. Papadal lang ako na palagi nandiyan si Edward at inililigtas ako. Nabalitaan ko nga yun mula kay boss. Parang ikaw ang target eh. Hanggang Maynila nasundan ka. Hindi kaya kilala ka mismo ng aswang? Hindi ko na rin alam ang iisipin. Ang pinagdadasal ko na lang matapos ng lahat ng gulo dito sa atin. Oo, sige. Alis na ako. Biyaheng Maynila na naman ako. Sige, ingat ka. Pasado 5:30 na. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik si Edward. Dala marahil ng trauma, nagsimula akong matakot at mag-alala na baka hindi na naman siya bumalik at iniwan ako. Sinubukan kong tawagan ito pero hindi sinasagot ni Edward ang tawag ko. Hanggang ilang sandali pa ay may natanggap akong mensahe mula kay Manang Norma. Ayon dito ay naroon si Edward sa mansyon at pinapapunta siya doon agad. Dahil nag-alala na rin ako, hindi na ako nag-isip pa at basta na lang kinuha ang gamit ko saka tumakbong palabas ng opisina. Pagpasok ko pa lang sa mansyon ay sinalubong na ako ng kakaibang lamig ng paligid. Tumatayo ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko maintindihan, pero mabigat ang pakiramdam ko sa bahay na iyon kahit noon pa. Manang Norma? Manang? Nagpatuloy ako sa pagtawag dito, pero wala doon sa sala o kahit sa kusina si Manang Norma. Maya-maya ay nagring ang phone ko. Napakunot noo ako nang makita na si Edward ang tumatawag. Hello, love? Nasaan ka? Nandito na ako sa bahay niyo. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Ikaw ang nagpapunta sa akin dito, di ba? Nag-text si Manang Norma sa akin. Ang sabi mo daw, pumunta ako dito. Ano? Hindi ako nagpunta dyan sa bahay. Lalong hindi ko pa nakakausap si Manang Norma. Teka, nasan ka ba? Nandito na ako sa port. Pabalik na ako ng bayan. Hindi ko nasagot kanina yung tawag mo dahil nakacharge ang phone ko sa sala habang may ginagawa ako sa kwarto. Mula nung birthday ni Dad, hindi na ako bumalik sa mansyon. Kung ganon, sino yung... Love, makinig ka sa akin. Ha? Umalis ka na dyan ngayon ha. Lumayo ka kay Dad at huwag na huwag kang lalapit sa kanya kahit anong mangyari. Pabalik na ako. Oo, sige.
Nagmamadali akong umalis matapos namin makapag-usap ni Edward. Nasa pinto na ako nang bigla akong mapahinto nang marinig ang tunog ng dahan-dahan na pagbukas ng pinto ng library. Mula doon ay may narinig akong pamilyar na tunog. Ang nakakatakot na tunog at angil ng aswang. Bigla akong nag-alala kay Don Marshall. Kahit na may gulo sa pagitan namin, ayoko pa rin siyang mapahamak sa kamay ng aswang. Dali akong bumalik at lumapit doon. Dahan-dahan akong sumilip sa nakabukas na pinto. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang isang eksena na nagdala ng matinding kilabot sa buong katawan ko na para bang binabangungot ako ng gising. Si Don Marshall? Siya ang aswang? Kitang-kita ng dalawang mata ko, Madam Venus, kung paano nagpalit ng anyo si Don Marshall at naging aswang. Ang aswang na humahabol at ilang beses na nagtangkang kunin ako. Ngayon ay malinaw na sa akin kung paano ako nasundan ng aswang hanggang sa Maynila. Kung bakit hindi basta masabi ni Edward sa akin ang lahat. Ito ang lihim niya. Anak siya ng isang aswang. Muntik akong mapasigaw nang mula sa likod ay may nagtakip ng bibig ko at humila sa akin palabas ng mansyon. Nang lumingon ako, doon ko palang nakita si Manang Norma. Anong ginagawa mo dito? Manang, hindi po ba ikaw ang nag-text sa akin na pinapapunta ako ni Edward dito? Hindi ako nagte-text sa'yo. Malamang si Don Marshall yun. Kinuha niya kaninang cellphone ko at hanggang ngayon ay hindi pa ibinabalik. Umalis ka na dito, Lay. Bago ka pa mapahamak. Si Don Marshall po. Alam ko, Iha. Matagal ko nang alam na siyang aswang. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo. O kaya si Edward nang bahalang magsabi sa iyo. Ang importante ay makaalis ka dito kaagad. Bilisan mo na bago pa lumabas ang demonyong yun. Sige po. Tumakbo ka na. At kung sakaling habulin ka niya at maabutan ka, isuot mo sa kanya itong kwintas na to. May bindisyon niyang kwintas na yan at sabayan mo ng dasal. Wala nang mas mabisa pang pangontra sa aswang kung hindi ang pananalig sa Diyos. Sinunod ko si Manang Norma at mabilis na tumakbo palayo. Pero ilang sandali pa ay nakita ko ang aswang na lumabas mula sa mansyon at lumipad palapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at mas binilasan ko pa ang takbo. Sa bawat hakbang ko palayo ay may kalakip na dasal na nagbibigay sa akin ng lakas sa kabila ng takot ko. Panginoon, iligtas niyo po ako. 10 ng mga anghel mo sa langit. Iligtas niyo po ako sa kapahamakan. Nataranta ako nang makitang malapit na akong madagit ng aswang. Nang makalapit ito, ay agad akong dumapa para hindi ako mahawakan. Pagkatapos ay mabilis akong tumakbo palayo. Edward! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tumakbo ako ng tumakbo habang hindi ako tinitigilan ng aswang at patuloy akong sinusundan. Hindi ko na malaya na lang na nakarating na ako sa amin. Papasok na sana ako doon pero naalala ko na nakalak yun at wala sa akin ang susi. Kaya naman dumiretso ako sa lighthouse. Mabilis akong pumasok doon at nagtago. Panginoon ko! Tulungan niyo po ako! Lay! Huwag kang lalapit! Napaatras ako nang makita ko si Don Marshall na pumasok. Bumalik na ito sa normal na itsura niya bilang tao. Habang nakangisi na parang demonyo. Humakbang siya palapit sa akin, kaya umatras din ako hanggang sa makaakyat ako sa taas ng lighthouse. Ang hirap mong pakiusapan, Lay. Hindi ka marunong sumunod sa akin. Niloko mo ako. Pinaasa mo ako na ako ang pakakasalan mo. Alam mo na nung pa, si Edward na ang mahal ko. Patawarin niyo ho ako para hindi ko kaya magpakasal sa'yo. Dinaan kita sa maayos na pakiusap, mas pinili mo pa rin ang bastardo kong anak.
Ngayon, wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang daanin ka sa puwersa. Totoo ang sinabi ko sa iyo noon pa. Hindi ka pa man din nobya ni Edward, ay may pagtingin na ako sa iyo. Pero hindi mo ako pinansin at tanging si Edward ang nakikita mo. Ikaw na lang sana ang pag-asa ko para magpatuloy ang aking lahi. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ako! Kaya ba pinipilit mong kunin ako para maging asawa mo at gawin ding aswang? Oo! Para dalhin mo ang magiging anak ko! Mamamatay na muna ako! Pero hindi mangyayaring gusto mo! Mabilis bumalik sa anyong aswang si Don Marshall at sinugod ako. Sinakal niya ako pero nagawa kong manlaban. Gaya ng bili ni Manang Norma, sinuot ko ang kwintas na may krus na pendant at kahit nahawak ako ng aswang sa leeg, ay pilit pa rin akong nagdasal. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Layuan mo ko! Demonyo ka! Sa ngalan ng Diyos! Mula sa likod ay biglang dumating si Edward at gamit ang itak na dala nito ay bigla nitong pinutol ang isang pakpak ng aswang. Malakas na sumigaw ang aswang at nabitawan ako nito saka humarap kay Edward. Nagmadali akong tumayo at umuubo na lumayo sa aswang habang habol-habol pa rin ang aking hininga. Anong ginawa mo? Kung anong dapat na ginawa ko sa simula pa lang. Sinubukan kitang protektahan dahil ama pa rin ang turing ko sa'yo. Ikaw at yung pagiging aswang mo ang sumira ng lahat sa buhay ko. Nawala sa akin si Lay. Napilitan akong umalis at luyuan siya dahil sa takot ko na magiging aswang din ako. Gaya mo! Ayoko siyang madamay sa sumpa ng pamilyang to. Pero sa huli, ay mas umiral pa rin yung pagiging demonyo mo. At sinubukang agawin sa akin si Lay. At gusto mo pa siyang maging gaya mo. Hindi ako papayag! Kung hindi dahil sa mami mo, hindi masisira ang lahat ng plano ko. Hindi, Dad! Tama lang ang ginawa ni Mami. At hindi siya nagpabuntis sa'yo. Kung hindi, baka pati ako ay maging gaya mo. Isang demonyo! Bigla akong napasigaw nang sugurin ng aswang si Edward at sinakal nito ng mahigpit sa leeg. Pilit itong tinulak ng aswang, kaya ang kalahati ng katawan nito ay ang nakabingit sa handrails. Isang maling kilos ay mahuhulog si Edward doon sa lighthouse at maaari itong bumagsak sa tubig at malunod. Malakas ang alon at malalim ang parting iyon ng dagat. Nanganganib ang buhay ni Edward kapag nahulog ito. Edward! Don Marshall, pakiusap! Anak mo pa rin siya! Bitiwan mo siya! Tama na, Dad! Tama na! Wala kang utang na loob! Manang-mana ka sa mami mo! Manloloko! I'm sorry, Dad. Nagulat na lang ako nang biglang saksakin ni Edward ang aswang. Napalayo mula dito ang aswang at muli na naman itong sinaksak ni Edward sa dibdib. Matapos sumigaw ng aswang sa sakit, muli nitong sinugod si Edward. Ngunit nawala ng balanse si Edward at nahulog ito sa lighthouse kasama ng aswang. No! Edward! Edward! Sinubukan kong habulin ang kamay nito pero tuluyan na itong nahulog. Wala akong nagawa kung hindi ang panoorin nitong tuluyang lamunin ng malakas na alon ng madilim na karagatan. Wala na ang aswang. Pero wala na rin si Edward. Lumong-lumo ako, Madam Venus, habang naroon sa dalampasigan at naghihintay. Naroon na ang mga pulis at Coast Guard. Nahanap na ng mga ito ang wala ng buhay na katawan ni Don Marshall. Pero si Edward, hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap ng mga ito. Lay, halika na at umuwi na tayo. Masyado nang malamig dito sa tabing dagat.
Hindi po, Manang. Dito lang ako. Maghihintay sa pagbabalik ni Edward. Nangako siya sa akin eh. Sabi niya hindi na siya mawawala ulit. Babalik yun. Napakasaklap ng naging kapalaran ng buong pamilya na yan. Matagal ko nang alam na may lahi ng mga aswang ang pamilya ni Don Marshall. Matagal na nila akong katiwala at may protection akong suot. Kaya hindi nila ako sinasaktan. Isang linggo bago ang kasal niyo, 5 taon ang nakakalipas, nalaman ni Edward ang totoong pagkatao ng kanyang ama. Inakala niya na maging siya ay isa ring aswang. Ikaw agad ang naalala niya. Ayaw niyang magaya ka at maging aswang din, maging ang magiging anak niyo. Umalis siya at pumunta ng Amerika nang hindi nagpapaalam kahit sa amin. Yun ang naisip niyang paraan para protektahan ka. Nagparamdam lang siya sa akin. Ilang buwan bago siya umuwi dito. Doon ko lang nasabi sa kanya ang totoo na hindi siya kaya ni Don Marshall dahil anak siya ng mami niya sa ibang lalaki. Kaya hindi siya magiging aswang gaya ng daddy niya. Kahit si Don Marshall ay kailan lang din yun nalaman. Dahil nag-alala siya na walang magpapatuloy ng lahi niya bilang aswang. Naisip niya na pakasalan ka para dalhin mo magiging anak niya. Doon ko tinawagan si Edward. Kaya agad siyang umuwi dito para muli kang protektahan. Kaya ba hindi niya masabi sa akin ang dahilan? Oo. Kahit nagalit si Edward sa ama, gusto pa rin niyang protektahan ito. Umiral pa rin sa kanyang pagmamahal niya bilang anak. Natakot din siyang sabihin sa iyo ang totoo dahil baka hindi mo siya matanggap. Umiiyak na tumingin ako sa madilim na karagatan at sa isip ko ay muli akong umusal ng dasal. Lord, pwede ba isa na lang? Balik mo naman sa akin si Edward. Pag-iusap. Ayoko mawala na naman siya sa akin. Napapikit ako na humagulgol ng iyak sa balikat ni Aling Norma. Hanggang sa maya-maya ay narinig ko na lang na bigla itong suminghap sa gulat. Ay naku, Lay! Tingnan mo! Bilis! Nang dumilat ako, bigla akong napatayo nang makita ko ang isang pamilyar na lalaking sakay ng bangka ng Coast Guard. Edward! Mabilis akong tumakbo sa kanya palapit at tinalon ko si Edward nang makababa ito ng bangka at niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit. Akala ko mawawala ka na naman sa akin eh. Nangako ko, di ba? Sinabi ko na hindi ako mawawala ulit. Nandito na ako. Kaya na. Matatahimik na tayo. Wala nang aswang. Halika. Umuwi na tayo. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat na iyon. Ngunit hanggang sa mga sandaling ito, ay tila nagising lang ako mula sa isang masamang panaginip. Nilihim namin sa mga tao na si Don Marshall ang aswang. Ang alam ng mga ito ay napaslang din ito ng aswang. Sa ngayon ay dito pa rin kami naninirahan sa isla ni Edward kasama ang mga anak namin. Sadyang mabait ang Panginoon. Siya mismo ang nag-ayos ng lahat at binalik kami ni Edward sa isa't isa.
Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, iyon ay buksan ang puso ko sa pagpapatawad at buksan ang isip ko at pakinggan ang paliwanag ng iba. Kung hindi ko ginawa yon, baka hanggang ngayon ay miserable pa rin ang buhay ko. Hanggang dito na lang at naway may natutunan kayo sa mga naging karanasan ko, hindi lang sa aswang, kung hindi sa pinagdaanan ko sa buhay. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Lay.